Hello mga farm. Ito pala yung last harvest namin, September 28, 2024. Bali ngayon ko lang to in-upload. September, October, November, December. So 4 months din. 4 months din bago ko to in-upload. Kasi mayroong nag-message doon sa Facebook page natin na yung ano daw yung update ng mais natin. So ito na, naisipan ko na i-upload ngayon kasi parang okay naman sa akin na. So sa ngayon, tingnan nyo lang muna kung gaano kaganda yung mais namin at saka gaano kalalaki yung mga bunga. Ito yung pinaghirapan natin noon. Bali sa last part nitong video na to is sasabihin ko ilan yung harvest namin, magkano yung buying, at saka bakit ngayon ko ito in-upload. So yun, tingnan nyo lang muna yung ganda ng mais at saka yung laki ng mais. At saka maganda talaga yung mais ngayon, kaya i-enjoy nyo lang mulang manood. Kung may mga katanungan man kayo, bali i-comment nyo na lang, doon ko na lang sasagutin. Sa ngayon, panoorin nyo na lang muna. Bali ito yung gamit namin sa harvest. Basta at abangan nyo dun sa last part ng video na to ilan yung harvest namin, magkano bayo at saka bago itong natutumba pala mga kasama, may kumukuha nito. Bali may 6 na tao na kumukuha nito, sumusunod sa machine. Bali 3 papunta, pagbalik naman ng machine may 3 tao na naman, kaya ito yung kinukuha nila. Tapos sa last part ng harvest, bali iipunin nila yan, tapos isi-shell din sa machine. Makikita nyo mamaya paano din na isi-shell sa machine yung natutumba yung ganito. Kaya may tapon naman, may sayang naman, katulad din naman sa ano, kahit tao gamitin mo. May ganun din naman, may naiiwan. Kaya mas gusto ko yung machine kasi mas mabilis. Pero kahit machine ang ginamit dito mga ka-farm, 2 araw pa rin ito tinapos ng machine. Kasi nga maganda yung mais natin. So maingat din sila. Kaya 2 araw ito tinapos. Laki lang ito, lalo init. Isa, ganap. Gasik ko dia. Giling ke sudah dia. Ntar gas dulu. Oh, tama.
Tunay, may plato. Loh, dah ada mbak. Dah panokin. Sobray nam, takol nam. Dah pun banyak. Ano ka mau? Ang balik. Kayak sama. Ito pala yung ka-farm yung kinukuha na sinasabi ko kanina na yung natutumbang mais. May tagasunod na tao. Ito na yun. Ito yung nakuha nila. Bali pangalawang araw na to. Last day na to. Sa last part na rin to ng harvest ginagawa. So ilalagay lang dyan, isisil ulit. Tapos isasako. Tapos maya maya, kukunin na yung mais, dadalhin sa dryer. Ganun lang yung process ng harvester machine na harvest. Kaya mas gusto ko to kasi mas mabilis eh. Mas tipid ka sa sako. At saka wala ng sealer pa, palibor ka pa kasi dito package na to lahat sa kanila eh. Yeah, dito na habang sinishield nila yung nasa sako pa na buo pa. Kinukuha na yung iba. Kinukuha na yung ibang na-harvest na na-shield. Tapos mas maganda mo ka-farm pag yung sako na gamitin mo malalaki. Yung gumamit kayo ng BMEG, yun ang isang ma-advise ko pag harvester machine ang gamitin nyo. Kasi per sack ang bayad dito eh. So mas maganda yung malaki na. Yung ganito essential, BMEG. 7.5. Malalaki na sako yan. So mas advantage sa inyo pag ganyang sako. Kasi pag maliit na sako, per sack ang bayad. So lugi ka. Kasi itong labor na to, per sack din ang bayad. Ang drying, per sack din. So mas maganda na yung malaki. Yung sako mo. Yun lang, may kamahalan. Kaya pag magpa-harvest ka ng tao, so yung 500 mo maging 1,000 na sako. So lugi ka na. So ito, sila na kukunin na nila yan. Kukunin ng taga-dryer. Dalhin nila doon. Sila na yung bahala lahat. Saka dito sa dryer mo ka-farm, tingnan nyo naman. Gaano karami yung mais natin. Gaano kaganda yung mais natin. Itong dryer na to, parang solo ko to eh. Solo ako nag-dry nito. Bali akin lahat ng mais ng dito na time. Tingnan nyo naman. Itong dryer na to, sila lang yung makapag-dry na Sobrang dami. Pag yung sako mo, harvest ng sako mo is marami. So sila lang ang may capacity na makapag-cater ng harvest ng maramihan. Mga siguro nasa 1 hektaryang to. 1 hektaryang dryer to. Kaya sa harvest ko na to, tuwang-tuwa ako kasi ganito karaming harvest ang nangagawa natin sa last natin tanim ng mais. May downside lang kasi 1 month before kami mag-harvest, yung price ng mais is nasa 22 pa. So mga 15 days na lang harvest na kami, yung presyo bumaba, nasa 17. Isipin mo, 22, from 22 naging 17 pesos. Hanggang dumating yung time na dry na, yung presyo naman is 14 pesos. Siyempre parang ikaw, bilang pagod mo, tapos bibilin lang yung mais mo ng 14 pesos. Parang nakakasama lang ng loob. Bali, ang harvest namin dito mo ka-farm is 436 sacks. Sipin mo, kung sa 22 pesos binili yun, gaano kalaki yung ginansya namin o kita namin, di ba? Pero kaso lang binili ng 14 pesos. Nakakasama ng loob yun mga ka-farm. Tuwang-tuwa ka kasi nga ganun yung harvest mo. Maganda yung mais mo. Tapos at the end of the day, bibilhin lang ng 14 pesos. Isipin mo na lang mga ka-farm, kahit sa 17 pesos na lang, binili ng 17 pesos, malaki pa rin yun. Kahit 1 piso pa yan yung bawas per kilo, malaki talaga. Binili lang ng 14 pesos yung mais namin. Ganun na siya kamura. Kaya naisipan ko na parang nakakasama ng loob na ayoko na siguro mag-upload. Dumating sa time na parang sumaba talaga yung loob mo. Kasi napakaganda ng mais mo, napakalaki yung harvest mo. Isipin mo, 436 sacks. Shield ang harvest namin. Kaya hanggang dito na lang mga ka-farm. Sa sunod na naman ulit.